Magandang hapon sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao at sa nationwide, no? Mapapanood tayo sa Euro TV. Ngayong araw po ay July 2, Wednesday. Ang oras po ay 12:04 in the afternoon, no? So napakaganda po ang topic natin ngayon, no? Road rage, road crash at road safety. Ngayon, baka sa mga nanonood po sa atin ay nagtataka bakit po ang title ng ating program ay Road Full of Disaster, no? Ang Road Full of Disaster ay isang public service program na tinatalakay po ang mga na-encounter natin sa ating buhay. Like, siyempre, mayroon pong sunog, road crash, mga typhoons, earthquake, landslide, floods, yan po. At ito po ay nagiging mirror din ng ating buhay. Dahil sa ating buhay po ay nakakaranas din po tayo ng ups and down, di ba? So hindi lang po palagi tayong masaya. Minsan malungkot tayo, sad, di ba? So ganun din po, pareha sa ating buhay, marami tayong mamimit or ma-encounter na mga problems. But at the end of the day, ano po ba ang nagiging ano natin? Kung tayo ay natumba, 5 beses tayo natumba, 6 or 7 beses tayo babangon. Ang tawag po natin dyan ay tayo ay resilient. Di ba? Resilient tayo. Ayun. So ngayon July po ay is National Disaster Resilience Month. Pakita po natin ang title ng ang tema po ngayong 2025 ay Kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Yan po ang tema ngayong National Disaster Resilience Month, year 2025. At siyempre, paalam lang po natin na ang Euro TV ay nag-conduct po tayo ng earthquake drill, no? Pakita nga natin yung mga ilang pictures, no? Ayan, gumamit po ang mga staff, employee ng Euro TV. Nag-conduct tayo. Use of fire extinguisher, nag-duct cover and hold po sila. At yan po, lahat po ng mga empleyado, even the OJT, participated in the earthquake drill. Yan. Tapos sabi nga nila, July is also a National Blood Month, Blood Donors Month, no? Pakita nga natin, nag-donate tayo ng dugo eh. Pakita naman natin yung picture, baka ayaw nila maniwala. Ayan. Oh, ako yan nakahiga. Baka sabihin puro tayo announcement, hindi natin ginagawa. So, nag-donate po tayo ng dugo dyan sa Caritas Manila at Sharing Heart Foundation. Yan. So, ngayon po ay pakita naman natin ang sa LTO. May announcement si Assistant Secretary. LTO crackdowns on expired registration and safe motor vehicle, no? So last June 23, nag-announce po ang ating Assistant Secretary ng LTO advising motorists to brace yourself for intensified campaign. Yan po. So mga hindi pa nakarehistro, kailangan parehistro nyo na. So sige, i-ano po natin, mainit-init ang topic natin ngayon, no? So yung ibang announcement, mamaya na natin introduce natin ang ating mga kasamahan dito. Start from my left, LTO. Paki-introduce po natin ang sarili. Hello po, good afternoon po everyone. So I am Joshua S. Villanueva po from LTO National Capital Region, from the Regional Digital Media Public Assistance Office po. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. No? I'm Joey from LTO NCR. No? So, isang makakaligtasang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Jimmy Reyes po, isa pong DOLE Accredited Safety Consultant. And I'm glad to be here today. Okay. So, yun po, no? Napakainit ng ating mga issues.
simulan po natin dun sa in-announce ni Assistant Secretary ng LTO, no, regarding the crackdown of unregistered or expired registration. Paano po ang gagawin ito? Magkakaroon ba ng mga checkpoint yan? Or paano po? From LTO? Doon po sa nilabas po na announcement, no, ang minamahal naming ASEC Mendoza po ay nag-release po ng statement nga po doon yung mga unregistered vehicles na binaba na po ito sa mga regional office po. So sa aming regional office po, under po ni Regional Director Roque Iversosa III, in-intensified po ang law enforcement operations po namin na nagko-conduct po ng random vehicle inspection. Kasama na po ang chine-check po nila kung ang sasakyan po ay rehistrado. So sa mga nanonood po, ina-advise po ng LTO po na ngayon po, lalo po ngayong July, ang mga ending 7 po ay magrehistro po ng sasakyan para rin po to sa inyong kaligtasan para ma-check ang sasakyan kung roadworthy po. Ayan. So, paalala po, July ngayon. So, mga vehicle plate number ending in 7. Yan, makikita nyo po sa ating screen, no? Magparehistro na po kayo. Tanong lang po, pag 7 ang number mo, di ba? Kunyari, sa ika-30 ka pa magre-rehistro, kunyari, ngayon, paglabas mo, sinita ka. Paano yun? Huhuliin ka pa or hindi pa? Kasi hindi pa tapos ang 7. Okay, so halimbawa, by month po tayo, no? Ending 1, January, ending 2, February. So 7, July po siya, no? So, buong July po, rehistrado pa ho siya. Pero pag August 1, unregistered na po siya. Tapos meron tayong sinasabing second to the last digit number, no? Yung schedule po niya for week, no, for registration po niya. Pero pag hindi po niya sunod yon, hindi pa rin po siya unregistered motor vehicle. Pero pag nagparehistro po siya, kung halimbawa hindi niya nasunod, halimbawa pang first week po siya, meron po siyang surcharge na pag 4 wheels is 200 pesos, pag 2 wheels 100 pesos. Ayun, narinig po natin, no? So, pagka, let's say, ending in July ngayon, hindi pa kayo huhuliin. Tama po ba? Kahit na, kunyari, at 30 pa ang schedule mo, July 2 pa lang ngayon, ay nasita ka, hindi ka po huhuliin. So, pagdating ng August, paano yan? Pagdating ng August 1, huli na. Opo, pag hindi po siya nakapag-rehistro noong July, ending 7 po siya, unregistered na po siya, August 1 pa lang. Okay, so yun, ang penalty po ba every month or isang beses lang? Penalty po ba sa huli o penalty? Yung late registration. Okay. So, usually po yan, isang araw lang po hanggang isang taon, 50% po ng registration po niya, yun po ang magiging penalty po niya. Okay, so very clear, no? So, ano po ang ano natin ngayon, no? Ang topic natin ay road rage, mga road crash. So, alam po naman natin na araw-araw yata nasa news. Nawalan ng preno, may tumawid, nasagasaan, no? Ano po ba ang ano ba tawag dito? Anong cause or anong pwede natin mga prevention, bakit nagkakaroon ng road rage ang mga tao? Okay, tungkol po sa road rage, ito yung mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Na kung saan bigla kang magagalit, tataas ang dugo mo, pagka tumaas ang dugo mo hanggang sa ulo at nanginig ka pa, anuman ang mahawakan mo, screwdriver, tubo, barel, laban na. Pero anong resulta? Kaya nga tayo, para makaiwas sa ganyan, safety is a state of mind. But being safe is a mindset. Pagka sinabi niyong mindset, mind conditioning. Halimbawa ay sa umaga, lalabas ka. Taga Manila ka. Taga Quezon City ka, baby. Taga Makati ka, lalabas ka. I-condition mo na yung utak mo. Sa umagang ito, may magkakatsakin. Pagka ganyan ang isipan natin, nakahanda na kayo. Pagka may nagkat sa'yo, malalaman mo, matatawa ka. Hindi ka magagalit, matatawa ka eh. Bakit? Sabi ko na may magkakat sa akin eh. Alam mo kung bakit? Pagka hindi ka handa, anong nasa isipan mo? Loko to Gusto mo mag-cut Sige, subukan mo. Nagkakat sa'yo. Ganun din ang iniisip. Loko to, ayaw magpasingit Sige, subukan mo.
pinatulan mo, dalawang bagay mangyayari. Mapatay ko siya, mapatay niya ako. Makulong siya, makulong ako. Ma-hospital siya, ma-hospital ako. Kaya nga, ang kinakailangan lang dito ay handa na po tayo. Alam niyo, pinakamaganda sikreto? Isipin niyo lagi kasama niyo pamilya niyo. Kasama yung mga bata. Ngayon, pagka nagkaroon dito ng mga pagkat na ganyan, which is usually the start of it, ano ang nangyayari? Di ba? Away. Kaya kung kasama bata, kasama ang inyong mga anak, anong mangyayari? Bababa ka. Dala mo yung tubo. Ano sasabihin ng mga anak mo? Alam nga naman sabihin ng mga anak mo, sige tatay, sa ulo tatay, paluin mo sa ulo. They will not do that. Pipigilan ka niyan. Tatay, wag, tatay, wag. Kaso, ang problema, tayo lang mag-isa sa kotse, sa sasakyan. Kaya wala tayong maaasahan ng mga bata. Kaya nga, i-mindset natin, kapag ka po tayo nagmamaneho, kasama ang pamilya. Okay? Kasi sila lang po ang dahilan bakit tayo nagtatrabaho. Because of our family. Believe me, it will change you. Pagka po sa bahay pa lang, ay handa na po tayo sa kalye. Sa anumang bagay ang mangyayari. Iba na po ang handa, baby. Okay, so sabi nga ni engineer, no? Mindset. From the ano po ng LTO, ano po ang Okay, sa kami naman po sa LTO, no? Palagi po namin ina-advise sa kanila, planuhin ang biyahe. Okay, so meron kaming ginawang acronym po dyan, THINK. Okay, ano po yon? Unang-una po, no? Letter T as yung THINK, THINK. Unang-una po, letter T as in time, oras. So dapat po habaan po natin yung oras sa pagbiyahe. Kasi hindi po natin control yung traffic pagdating po sa labas. So isa sa mga dahilan ng disgrasya o ng pag-road rage, no? Andun po yung naghahabol ka ng oras. No? Dahil sumunod po, letter H as in health. So siguraduhin din po natin nasa kondisyon tayo. Dahil pag wala po tayo sa kondisyon, nandoon din po. Minsan, stress po tayo. Huwag na tayo magmaneho. Kasi mapapaway lang po tayo. Then sumunod po, letter I as in information. So kunin din po ninyo yung informasyon na pupunta natin. Matraffic po ba ang pupunta natin? May baha po ba? Then sumunod is yung N as in needs. Ano po ba ang kailangan ko? Ano po ba ang kailangan ng sasakyan ko? Baka mamaya maplatan ka, wala pala kayong reserva. So parang ganun. Then pinakahuli po, letter K as in knowledge, kaalaman po sa batas trapiko. So yun po sinasabi po lagi po natin na hindi ikumpara natin sa larong basketball, hindi po porki pong magaling kang mag-shoot ng bola sa ring, po pwede ka nang maglaro ng basketball. May double dribble po doon, may foul po doon, at may traveling. Ganon din po sa pagmamaneho natin. Hindi po porki pong magaling kang magmaneobra ng manubela ng inyong sasakyan, po pwede ka nang tumakbo sa kalye. Kailangan alamin mo ang rules and regulations sa kalye para maiwasan po nating mahuli. At siyempre po, number 1 po dyan, maiwasan po natin ang disgrasya. Grabe. So may natutunan po tayo ulit, no? Think. Bago tayo lumabas ng ating bahay. Think. Time, health, information, needs, at knowledge. At pakilala lang po naman natin ang sikat na sikat to eh. Pagka sinabi yung pangalan, magtatakbuhan kayo eh. biglang lilinis yung daanan eh. Wala nang traffic, wala nang nakapark, no? Ito po si Sir Gabriel Go ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, no? Apo kayo. Pag nakikita ako at dumadating, hindi ko maintindihan bakit po kayo nagtatakbuhan. 'Di ba? Hindi naman po kami nakakatak. Okay. Sir, pinag-uusapan po namin sa road rage, no? Sir, ano po yung inyong opinion? Bakit nagkakaroon ng road rage sa daanan? Well, alam nyo, I have to agree, no? Of course, with the LTO and our friends, na road rage, it consists of, hindi lang po yan init ng ulo. There has something to do with behavioral aspect of the people. Tama po kayo, sinabi nga po natin kanina, we have to ensure, unang-una, pag lumabas tayo ng kalsada, we have to be, hindi tayo mainitin ng ulo. Kasi it traverses the spectrum of not just, inunahan ako, siningitan ako, magagalit ako eh. It's not just about that. Maaaring lumabas ako ng bahay, lumabas ako ng trabaho, nag-away kami ng misis ko, tas ako magmamaneho ako. So, it alters the mood and the behavior of the drivers. Kaya lagi natin sinasabi, no,
fit check. Hindi lang po sa outfit, hindi lang po yan sa susuotin nating damit or kung ano man po, no? We have to check if ngayong araw, fit po ba akong magmaneho? Fit po ba akong magpatakbo ng sasakyan? Pwede natin isipin mainit ang ulo ko ngayong araw, hindi kami nagkasundo sa trabaho, pinagalitan ako ng boss ko, mainit ulo ko. So, it derives from the problem of the entire day before we go out to the streets. So, that's something that we have to look into. Kaya sinasabi natin, it's not just about following the traffic rules and regulations. It's not just about being aware of the traffic rules and regulations. It has to be, we have to check ourselves also, yung behavioral aspect natin, yung kondisyon natin, kung okay po ba ako magmaneho ngayon. So ngayon, kung hindi po ako okay, baka naman po may driver tayo. Or baka naman gusto nyo magpalamig muna ng ulo, huwag muna tayo magmaneho, para naman po isipin natin lagi, konsiderasyon. Hindi lang po sa paghuhuli ang konsiderasyon. Consideration to the other road users na maaaring madamay kung tayo po ay nagkaroon ng behavioral aspect at it leads to road rages or mga away sa kalsada. Okay. So, yan po, sabi ni Sir Gabriel, behavior. And check yourself kung fit po kayo in driving. Pero minsan, sir, hindi po natin maiwasan, kunyari, like in my case naman, habang nagda-drive tayo, syempre, carefully we're driving, bigla na lang may sisingit na motorcycle. Bunusinahan mo. Ang gagawin ng motorcycle, titingin sa'yo at bubusinahan ka rin. Parang nanghahamon. Di ba? So, syempre, pag minsan, pag di ka makapagpigil, walang iya to di ba? Parang binigyan mo na ng signal para, kasi muntik mababangga bigla na lang lumiko pumasok, di ba? Parang nanghahamon. So, yun nga, dapat kailangan maging kalmado, no? Kasi kung di ka kalmado, didiniretso mo na binangga mo na, no? So marami pong case na gano'n yung kadalasan po yung mga motor bigla na lang lane splitting, bigla na lang kumbaga habang umaandar ka, bigla na lang hindi nila tinitingnan na tatamaan ba siya or mabilis ba yung takbo ng sasakyan, no? Bigla na lang kakat or minsan pa counterflow, no? Counterflow, ikaw pa yung patatabihin, nasa tamang lane ka pero ikaw yung patatabihin. So minsan syempre yung iinit talaga yung ulo mo no? So I think syempre both parties dapat hindi lang kunyari ikaw kalmado ka pero yung kabila mainit ulo magkakaroon talaga ng road rage, no? Actually, totoo po yan, no? If we have to consider the factors on the road, simpleng-simple. Set aside na natin yung following the traffic rules and regulations. Set aside natin yung being aware. Tatlo lang. Self-discipline, consideration to other road users, and being sensitive to our environment. Tulad niyan, sabi mo nga, sir, no? Bigla kang siningitan. The question is, siningitan ka, nauna siya. Pag siningitan mo siya ulit, nauna ka. Anong naging epekto? Wala. Actually, na-delay pa kayo. Kasi, nagkakagit-gitan kayo So, that's why we have to always consider na ang kalsada is a channel wherein ang uuwian natin, bahay. And ang mga bahay po natin, tandaan natin, andyan naghihintay ang mga mahal natin sa buhay. So, always remember, safety on the road is not only for the sake of following the rules and regulations. It's for the sake of having a whole family. Dahil maraming aksidente, aminin man natin o hindi, maraming nababawasan ng pamilya. Maraming kabataan nawawalan ng magulang, maraming mga tao, kababayan natin, nawawalan ng kapatid o mahal sa buhay. So that's the most important thing. Set aside na natin yan, yung mahuhuli ka. Isipin na lang natin yung uuwian natin sa bawat bahay. Yes. So very much discipline, consideration and sensitive. Yan. So meron pang actually maraming cases na ganoon no. So meron din isang case naman na habang nagda-drive ka, syempre carefully driving, bigla na lang kumbaga parang example natin dito
Kumbaga may ganyan, eto siyempre pumasok, so ikaw gaganyan. Biglang nag-cut yung tricycle. So nag-cut siya. Eh ikaw, nagulat. Siyempre, wala eh. Tapos bigla na lang nag-cut, di ba? So pumasok. Eh di binusinahan ko. Ang ginawa ng tricycle, tumingin sa akin at huminto. Hinihintay ako. Sabi ko, patay, mukhang maglalabas ng ano to, ng tubo or something, di ba? Sabi ko, ano nang gagawin ko? Ang ginawa ko, nag-slow down din ako. Ayaw din niyang umabante. Talagang tumitingin. Ang ginawa ko, yan, umikot-ikot na lang ako sa ibang part para mawala lang. So, Eksakto, no? Kasi yung mga yan, kulang sa kaalaman. Tanggapin natin, ang mga Pilipino kulang sa kaalaman. Kaya nga tayo merong mga batas, kailangan maihag sa kanila, maunawaan. Iba yung alam, iba yung unawa. Pagka alam, binabayle. Pero pagka naunawaan, susundin. Kaya ito yung magandang pagtatagpo natin na ang mga aksidente sa kalye ay may iwasan. Nino, nung nasa likod ng manibela. Sino yun? Tayo po yon. Kasi kayo ang susundin ng sasakyan. Pagka yan ay kinanan mo, imposible yung sasakyan kakaliwa. Kayo susundin yan. At kapag kaganyan, may biglang nag-cut sa iyo, kayo rin ang susundin yan. Okay, kaya anong gagawin nyo? Tama yung ginawa mo, sir. Pabayaan mo na lang sila. Bakit ka mo? Hindi kita papatulan. Bakit pagka pinatulang kita, sabi ko nga, dalawang mangyayari, mapatay kita, mapatay mo ako, makulong siya, makulong ako, ma-hospital siya, ma-hospital ako. Simple lang, let go because your family is waiting for you. And they are our prize for the day na natapos natin ang trabaho, maiwi natin ang pandesal sa bahay. yan, very, very nice. From LTO, may ano po? Tandaan po natin, ang road safety is a shared responsibility po. No? So, kung tayo po, as a driver or pedestrian, shared responsibility po yan. Hindi lang po ng local government, ng national government, dapat po both, pati po tayong mga mamamayan. So, example po nung senaryo po na yon na hindi naman po na yung kababawas ng ating kaalaman yun, hayaan nyo na po yung mga ganong senaryo po. Kasi tandaan po, malate man po tayo, makakarating po tayo sa ating paroroonan po. Okay po? Ako po yung naniniwala na pag nabigyan po ang mga seminars or kaalaman is magiging responsible po sila lalo. Bakit? Example lang po yung mga ganito. Sa Metro Manila po kasi medyo anong mga drivers eh. Pero bakit pag dumarating po sila ng Subic, na-apply po natin yung first to go, di ba po? Pero bakit dito hindi natin ma-apply? Di ba po? So sa atin po, sisimulan natin sa sarili natin talaga. So alam naman po natin yung ganoon, simulan po natin, unti-unti po yan magbabago. Ayun. So, yan, nasa self-discipline po at nasa sa atin po ang ating magiging kinakaharap kung anong mangyayari. No? So, split decision. It's either habulin ko yan or pabayaan na lang. No? Eh kaya lang, paano kung pinabayaan mo, ikaw ang hinabol? Yeah. Kaya dito po sir, actually po, ang importante talaga yung enforcement, no? Enforcement. Bakit po kamo? Kasi marami po di ba may kasabihan po ba tayong naglalaro ang daga pag wala ang pusa. Ibig sabihin daw, pag walang halimbawa, bawal kumaluwa, bawal kumanan, anong unang hanapin? Enforcer. Pag may enforcer, pag walang enforcer, pwede na to dito. Ngayon, hindi na enforcer yung hananap. CCTV na meron ba sa income na po ba siya ngayon? Nakatingala na po siya ngayon. Ngayon, marami pong sumusunod. At pag halimbawa, nagpatupad po tayo ng batas, no? Nandun po yung nababawasan po natin ng disgrasya. Yes. Tama po yan. Pero may tanong ko po, no? Ito ay isang case na palagi kong pinag-iisipan. Kasi usually, let's say naka-stop, di ba? Siyempre, pag stop yun dito, dediretso na yan, tama? Ikaw ba pwedeng kumanan habang naka-stop siya? May road sign po kasi yan sa corner. Oo. On red light, you are not allowed to do that. Mhm. Pero there are times na you are allowed. But with caution, Yes, sir. may ganun naman pong sign. Kaya kailangan yung tao nakakaunawa ng sign. Hindi lang alam. Kasi pagka alam, binabiolate eh.
kailangan unawa. Pagka unawa, susundin. Opo. So, nandun po yung sige sa'yo ni Sir. Halimbawa, pakanan ka. Okay. So, halimbawa, kulay pulang traffic light. So, po pwede po na kumanan ka. Pwede. No? Okay. Ba't kailangang may pag-iingat? Hindi yung tuloy-tuloy ka. Okay? So, kailangan huminto ka muna sa intersection, tingin muna sa kanan, tingin sa kaliwa. Pag wala, diretso na po tayo. Pero kung may nakalagay po doon, no right or no red signal po doon, is automatic po yun. Dapat huwag ka munang kumanan. Kasi nga, merong sign po tayo, that is regulatory sign. So may violation po tayo doon na disregarding traffic sign. Okay. So, ibig sabihin po, it will depend on the intersection. Kung may nakalagay na no right turn. Pag wala nakalagay na no right turn, pwede kang kumanan kahit pula. Tama po ba? Pero may pag-iingat. Okay. Kasi actually sa akin naman, based on sa, siyempre yung nag-seminar tayo nung before getting a license. Pag stop, siyempre totally stop lahat. 'Di ba? Full stop lahat. Kasi siyempre, pwede kang bumangga pagka kumanan ka diretso yun sa kabilang side, 'di ba? So ang ginawa ko, siyempre umistop ako. Ngayon nagbusinahan lahat ng nasa likod ko. Tapos pagliko ko, pinagmumura na ako. So, yun po nangyari. Sir, doon pumapasok yung self-discipline natin. We understand who we are. Ang karamihan po, hindi nakakaalam. Kaya, sino magpapasensya? Mga luko-luko to eh. Pinatulan mo. Ano tawag sa'yo? Mas luko-luko ka. Dahil pinatulan mo yung luko-luko. Kaya, nandun po talaga ang pagpapasensya para sa atin. Para makauwi tayo ng maluwalhati at mapasama pamilya natin. Okay. Ako, maidadagdag ko lang dyan. No? Simple principle. Automatic yan eh. Pag isang intersection, naka-green Yes. yung left, coming from, let's say, the other bound. Kahit na nakalagay dyan, you can turn right with caution. Mm-mm. Simple lang yan. This has the bigger share of the road. Mhm. Sila ang may priority. Yes. So, automatic yan eh. Pag nakita nyo, maraming sasakyan ang tumatawid. Mhm. Ano ba naman yung pumreno at huminto tayo? Mm. 'Di ba? Sabihin na natin, businahan kayo ng businahan sa likod. Mm. Paglagpas mo, habulin ka, murahin ka. Yes. Simple lang din. Learn to let go. Parang relasyon lang yan eh. Yes. Sometimes letting go means Masakit. something better. Hindi ba masakit? Ayun po, no? So, pakita po natin ang bagong traffic signals system ng MMDA, no? Ni-launch nila ang bagong traffic lights. May photos po tayo dyan. Pakita natin yung the MMDA replaces the old traffic light system, no? So, yan po. Pinalitan na nila yung from yung may timer, ginawa po yung wala ng timer. So, mas maganda po ba yung pinalit natin yung wala ng timer kaysa sa may timer? Kasi ang perception natin, syempre, at least, may 5 seconds na lang. Mag-i-stop na. Ngayon, biglang nawala. So, hindi mo na siya alam na bigla bang i-stop, di ba? Habang nasa gitna ka, biglang nag-stop. Actually, yung adaptive sensor-based na traffic lights natin, hindi siya interrelated dun sa countdown. The sensor type of traffic lights po natin or the signaling system, it measures the volume of vehicles coming from certain intersections going to the other side. So meaning, kung dati meron tayong countdown timer na nakalagay 120 seconds ang padiretso. Ngayon, wala namang dediretso na. Wala namang sasakyan. We don't need to extinguish the 120 seconds. Paano naman yun sa kabilang bound? Maghihintay pa rin sila. So, dyan po pumapasok yung sensor base. Pag na-sense po niya na itong bound na to, itong kalsadang to, wala namang ganun kalaking volume ng vehicle, automatically, it will adjust the synchronization of the traffic light. Ngayon po, yung sa sinasabi nating nawala po ang countdown timer, there is still, actually, na mapapansin nyo, na pag naka-green po tayo at malapit na pong mag-yellow or mag-red, nagbe-blink po yan 5 beses. Ngayon, what does it mean? It means it's about time for you to slow down. So technically, meron pa ring a so-called countdown or precaution, di ba? Kasi
Pag nakita mo nag-blink na yan ng 5 beses yung green, slow down ka na. Pag nag-yellow, hindi po ibig sabihin go faster, ha? Ibig sabihin po niyan, time to stop or press on the brake pedals. Pag nag-yellow po yan, biblink po ulit yan ng 5 beses. Saka po yan magre-red. So, the synchronization type, no, mas nagkakaroon ng foresight ang mga tao. Bakit? Pag countdown, pag nakita mong 10 seconds, parang karere. 10 segundo, habulin natin to. Di ba? Kayang-kaya ko habulin to, buzzer beater. O, di ba? Parang basketball. Ngayon, pag nakita mo nag-blinking yan, teka lang walang number eh. Hindi mo malaman. So, it provides the sense of a higher precautionary measures for the motorists or the mga drivers. So, meron pa rin po tayong warning. So, hindi po nawala. Nawala lang po yung mga digital numbers, pero may warning system pa rin po tayo. Okay. So, ibig sabihin po siya, may sensor siya na makikita kung how many cars are there, no? Tama po ba? Para Yes. at least ma-distinguish niya na kailangan na mag-red or green pa rin kasi marami pa rin nakapila. Tama. Saka masasense po niya yan na kung a certain time, for example, pagdating ng gabi, hindi naman ganun kahaba ang volume ng sasakyan doon sa isang certain street, sa Road 1, for example. Hindi natin kailangang extinguish yung 80 seconds, 100 seconds, 120. Probably pwede itong mag-sensor to a lower number or lower duration of, let's say, 50 seconds lang. So, mas nagkakaroon ng chance yung other ruta or other roads na mas mapabilis. So, it decongests. Instead of naka-fix siya, na kahit walang dumadaan, ay nakahinto kayo. Okay. So actually alam niyo yung una ko nakakita yung bagong road traffic light system, no. Habang nagmamaneho tayo, bigla na lang nag-blink. Sabi ko ay nasira yung traffic light. Kasi 'di ba pag sira traffic light nagbi-blink eh. Sabi ko ay biglang nasira yung traffic light, lagot, magkaka-traffic na to. Ayun, biglang nag-yellow, yun, nag-red. So yun po ang unang impression natin, no. So magbabalik po ang ating programa. Let us take a break. Magbabalik po ang Road Full of Disaster. The Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines Foundation Inc. is an umbrella association of fire and rescue brigades. With its mission to help assist the general public and the government in disaster mitigation, response, and resilience programs. From a humble beginning of 6 fire rescue brigades, it now has 38 affiliated brigades in Metro Manila and nearby provinces. The association is not only concentrated on fire suppression and rescue operation but also conducts seminars and trainings on fire prevention, disaster preparedness, mitigation and other civic-oriented activities. During the height of pandemic conducted flushing and disinfection of streets, institutions, and barangays, turnover of face mask and face shield, alcohol and essentials to different areas. Together let us work towards a fire-safe and disaster-resilient nation. We are Federation. The Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines Foundation Inc. is an umbrella association of fire and rescue brigades. With its mission to help assist the general public and the government in disaster mitigation, response, and resilience programs. From a humble beginning of 6 fire Okay, nagbabalik po ang programang Road Full of Disaster. At kasama po natin ngayon si Mimosa Panlaki, no? Na naipit din sa traffic. Pinag-uusapan natin ang traffic. Tapos naipit po ang ating kasamaan si Mimosa. Mimosa, pakibati naman ang mga ating mga Hello. viewers. Okay.
testimony na talagang nakakaano ang NCAP at saka yung LTO, MMDA, saka yung safety consultant. Magandang hapon po sa atin dito sa Euro TV Philippines. Mag-aano muna ako, saludo ko doon sa aking bossing, si Dr. Danilo Mangahaser. Pasensya na, na-late ako kasi na-traffic. Ayun. Si Miss Mimosa po, ang gugwapo naman according to age. At least kahit pa paano nakahabol pa rin po. Okay, maraming salamat. Okay, bago tayo bumalik sa ating programa, pakita po natin yung 80th commemoration ng end of World War II, no? Tayo po ay pumunta at nagdalo dun sa inaugural ng photo exhibit, commemoration of the 80th end of World War II. Napaka-importante po ito sa atin, no? Dahil history. Dahil dapat po ay matutunan ng mga kabataan na ang gera ay walang patutunguhan, no? At wala pong nananalo. Both sides ay may loss, no? So dapat ito po ay war should not be repeated. So yun po, nag-open po tayo, pumunta po tayo sa photo exhibit, no? Inaugural ng photo exhibit. Tapos after that, nagkaroon ng releasing of the dub. So may video po tayo niyan. Pakita po natin yung video. Nag-release po ng dub as a symbol of peace and up to today na lang po yung photo exhibit, may oras po. Lucky Chinatown Mall. So yun po. So ngayon magbalik na po tayo sa ano po? Meron pa ng tikoy na inaasahan. Okay. So yun po, nagbabalik po tayo sa ating topic. With regards to road crashes naman po, ano po ang pwedeng, kasi puro mayat-mayat may road crash di ba? May 10-wheeler, bumangga, motorcycle, nasagi, or di ba? Araw-araw, halos araw-araw, meron po tayong mga road crashes involving not only cars but motorcycle. So, from LTO, sir? So, yung mga aware naman tayo na marami pong mga road crashes ngayon. So, doon pumapasok kasi na bago ka kumuha ng license, meron tayong tinatawag na theoretical driving course para sa student permit. Para saan po ito? Ito ay seminar para po makonduct yung basic needs po na knowledge nang mag-a-apply po ng student permit. Para po wag nandun na po siya sa kalsada, alam niya po yung mga road traffic rules, yung mga signs po. And doon po sa mga drivers na, especially po doon sa mga trucks, may tinatawag po sa tayong blind spots. So dapat maging aware po tayo doon, lalo na po yung sa mga motor na maliliit. Kung alam niyo naman pong blind spots na, wag na po nating pasukin. Tandaan po na makakarating pa rin po tayo sa panonooran natin. Tandaan po namin, naghihintay po sa ating pamilya. Kaya po, dumaan tayo sa tamang daanan. Hindi yung porkit may nakita tayong siwang, papasok po tayo doon. Okay. Sir? Okay, ay saka mayroon din po tayong additional po dyan. No? So, ang LTO NCR po, may website po tayo. So, yung theoretical driving course, no, yan po ay kinakandak sa mga driving school na may bayad. But kung halimbawa gusto po niyo ng libre, meron tayong pinupost po doon sa Facebook page po ng LTO. So, libre po yun. Magpa-register lang po kayo. Libre po yung theoretical driving course sa amin po. May mga lugar lang at kung ano pong schedule po niya para makatulong po sa atin. Sir Gabe? Okay, just recently, meron po tayong kinonduct na tinatawag po natin Road Safety Summit. So, along with the other agencies, LTO, our road safety advocates, LTFRB, lahat, a whole government approach. We have the so-called Metro Manila Road Safety Action Plan. So, this action plan, ang goal po natin is to reduce road crashes by the year 2028. So, napakalaking bagay po nito. Bakit? Tandaan natin, bawat aksidente, actually we don't want to call it road accidents. The proper term is road crashes. Road crashes means loss of life. So, yan yung pinakamahalaga eh. Lagi natin sinasabi ang buhay hindi napapalitan. Marami dyan na nagkakaroon ng aberya sa kalsada na kung saan just because, tulad ng sinabi ng ating kaibigan sa LTO, nakakita ng siwang,
siningit. Nung siningit, itong truck driver, hindi napansin, kumabig. So ano ang resulta? Huwag na nating alamin. Dahil lives is lost. So, the most basic pillar that we are looking into is traffic education or education. Napakahalaga po yan. Sinabi ng ating road safety consultant na ang edukasyon, napaka-importante. Why? Why? A lot of people, I don't want to single out anyone. Kahit po ako, personally, sa trabaho po natin, it's a continuous learning process. So, urbanization is there, improvements on traffic mitigation, improvements on technology. So, tuloy-tuloy ang edukasyon. So, we have to prioritize and, kumbaga, campaign for education. Kasi ang mga tao, kung educated, they are well-informed and well-aware. Sa tingin ko naman, ang mga road crashes, definitely mababawasan po ito. Just a very simple being aware and educated of what will happen if you do this. Okay, excuse lang Tek, pa-post yung picture natin ng Metro Manila Road Safety Summit. Actually, nabalitaan po natin to, no, yung Metro Manila Road Summit, no, organized by the MMDA, no. Hindi po tayo na-invite, pero nakita po natin na ito po, may mga photos po tayo na nakuha, yan po. Yan, yung Metro Manila Road Safety Plan, no? Actually, yan, mapapansin niyo po, no? One of the mitigating factors when it comes to decreasing road crashes, isa po yan sa naging pioneer ng ating ahensya through, of course, the leadership of our dynamic chairman, Attorney Don Artes, yung Motorcycle Riding Academy. More than 40% of the road crashes involves two-wheel vehicles, motorcycles. Bakit? LTO would agree with me. Maraming kabataan na lang. Basta marunong pumiga ng handle, nagmomotor. Sa araw-araw pong nasa kalsada ako when it comes to road clearing, sidewalk clearing, kasama po yan eh. Nahuhuli namin, tatanungin ko, ilang taon ka na? 15. Nagmomotor. O sige, granted, underage, wala kang lisensya. Wala pang helmet. Improper riding gear. Walang ORCR. Diba? So, we have to start to educate the younger generations to know ano po ba ang tama at ang mali. Hindi po to palabanan ng pasikatan na ako 14 years old, naka-NMAX ako. Diba? O kaya ako 15 years old, naka-Raider 150 ako pero modified. It's not about that. These are just a secondary factor yung pagpapaganda ng mga sasakyan na pagmamaneho. The mere purpose of having vehicles is to transport you from point A to point B or to point C. And ang kaakibat po niyan is to makarating tayo ng matiwasay at safe sa paroroonan natin. Yes, totoo naman po yun eh. Alam mo ba, may experience ako dyan sa mga motor na yan eh. Kasi parating na po kami, alam na, sa may gilid po ng UDMC, di ba madilim po doon. Parating na kami, so alam naman niya, maliwanag na. So ibig sabihin, meron na. Ang ginawa niya, inunahan kami. O sa awa ng Diyos, plakda siya. Ngayon, ang problema lang po, yung driver, anak kong panganay, nagkagastos pa. Ayan, that's a perfect example, no? When there are road crashes, there are instances na hindi naman natin ginugusto. Hindi lang po buhay pinag-uusapan natin. Gastos. And let's be honest, not everyone is capable enough para gumastos. Saka lasing po yung rider. Yan, lasing. So, actually, I commend the LTO, no, for their initiative when it comes to yung pagdidisiplina rin, no, ng mga unruly drivers, yung mga talagang grabe po ang violation. Dahil it's about time na talagang napapatawan sila ng penalty, show cause order. So, that's a very good step towards eradicating and minimalizing mga accident or road crashes natin. Sir Engineer? Yeah. I actually go with Mr. Go. with this particular education. This is very awareness. important. Alam niyo kung bakit? Meron dati pinakita na traffic sign doon sa driver. Ano ibig sabihin nito? Sumagot.
Nagkamot sa ulo. Bakit? Hindi niya alam. Kaya ang requirement Wala siyang talaga, idea. dapat ang talaga, marunong bumasa at marunong sumulat. Ang isang, dahil may exam tayo eh. Okay, I was able to give an exam, no, doon sa tinuturuan ko. And one of the examining, sabing ganon, lumabas, dala yung test paper. Nagpunta ako sa CR eh. Nakasalubong ko, sir, saan kayo pupunta? Eh, papasagot ko lang sa anak ko to. Hindi ko to alam eh. O sir, hindi po pwede. Ikaw yung tao dyan. Ikaw dapat ang sasagot niyan. Sir, ganito lang ha. O sige, dito tayo. Ito ang tanong. Okay, pak. Hindi ko sinabi. Multiple choice. Hindi ko sinabing ABC. Ito sagot. Tama naman yung sagot niya. Kaya lang, hindi siya sumagot. Sinabi ko sa admin because I have to submit the report. One of your drivers here is knowledgeable on reading or writing. Alam mo, sabi sa akin, sino? And then I have to tell. Bakit? Baka na-disgrasya yan. Di ba nag-offensive driving yan? Sino ang instructor? Jimmy Reyes. Sabi, ako ang sisisihin nun. Patay tayo. Kaya, I have to tell them, bakit ka mo? Sabi ng kumpanya, I'm sorry, we have to let go of that. Dahil, no read, no write, hindi pwede sa amin. Pero sabi noong contractor, okay, alam mo, yan ang pinakamagaling kong driver dito. Yan ang pinakamatanda na sa akin dito. At yan ang katiwala ko. Though the fact na matagal ka nang nagmamaneho, it doesn't mean you're safe. Alam niyo, sa totoo lang ha, ang madalas madisgrasya yung matatagal na sa trabaho. Mas lalo ng trabaho ay routine. Bakit? Kumpiyansa. Bakit? Pambira. Hindi ko nakita eh. Ba't hindi mo nakita? Nakapikit ka ba? You're not able to recognize the hazard. Imagine you are moving. Around you are also moving. That's why you have to be alert. 2 seconds lang yan. Rear view, side view, 2 seconds. Bawal yung 5 seconds. Ano yun? Bangga ka, no? Sinisigurado ko sa'yo. Kaya, let us be educated from time to time. Ito lang ang requirement lang talaga, no? Strict compliance. Okay, strict compliance ng ating pong LTO. Alam mo, nagbibiro lang ako dito kanina. Sabi ko, kailangan natin ng 12 GAB. Bakit? It only took 12 apostles to turn the world upside down into Christianity. And then we go and preach the gospel, we were converted into Christianity. Kaya, wag mawawala ito. Kailangan mag-multiply ang taong ito. Okay? Yeah. And it took me just 2 years to garner bashers. Okay. Mayroon akong isang importanteng katanungan. This is regarding about the age. Kung sino po yung pwede allowed na magmaneho pa. Regarding about the senior citizen, kasi syempre, those are pinaparamdam nila na sila daw responsable pa rin kasi pinanggalingan nila yun eh. Matanda na ako, huwag mo kong turuan. Diba? But then pagdating po sa safety along the road, ano po ba ang bawal na edad? Okay, May so restriction? sa edad muna, doon po tayo sa baba muna. No? Sa pagkuha po ng student permit, ina-allow po natin 16 years old. Okay. Pag non-professional naman po, 17 years old. Then, pag professional, 18 years old. Pagdating naman po sa taas, wala po tayong limit eh. Basta as long na pumasa po siya sa medical examination, ibig sabihin, pwede po siyang bigyan ng. Kasi pag nilagay po ng doktor na physically fit po siya pang mag-drive, wala pong magagawang LTO, i-renew ang lisensya. Pero po niya. after 3 years, di ba yung pinatawag nila seizure along the road? Di ba? Ano po ba yung yearly? Nagpaparenew ng medical certificate? Every renewal lang po yun eh. Every renewal lang po yun eh. Actually, madagdag ko na po no, on behalf of Yes. LTO. Okay. Mapapansin po natin driver's license. There are conditions behind. So, Oo, opo. may So, conditions. once na for example, I'm not saying a senior citizen or probably someone in the late 40s or 50s, pag nag-apply po yan ng lisensya ng renewal, it has to go to the examination. Afterwards, may medical po yan. I-check po yan. Okay. So, makikita po natin sa likod, pag sinabi po ng LTO or the doctor, the medical, condition, should wear eyeglasses, etc., etc. So, may mga conditions po yan behind. And tandaan po natin, there are also restrictions. Hindi po porke may lisensya po kayo, pwede na kayo magmaneho ng motor, pwede na kayo magmaneho ng 4 wheels, or worse. Dahil may lisensya po akong restriction code 1, nagmaneho ko ng trailer. Hindi po. Iba't ibang restrictions, iba't ibang seminar, iba't ibang educational
capability po yan. Okay. So bago tayo mag-final message, Mr. Roliso. Hindi pa. Di pa, Tatanong ko maaga lang. pa, di ba? May Maaga init-init pa. kasi ang pinag-uusapan natin eh. Matanong ko lang, kung ang, let's say, ang motor ang bumangga sa'yo, Ayun na nga. kunyari, Yun ang nangyari sa niya kanya. amin, di ba? Kumbaga parang right way Nagyabang ka, nagyabang. actually pinahinto na lahat ng sasakyan, tapos umabante ka, biglang bumangga yung Dumiretso pa motor. rin siya. So, sino ang mali dyan? Di ba yung motor? Pero, may liability ka pa rin sa, kung nasugatan yung motor, no? Ako, Tama ba? parang alam mo ang nangyari. Ikaw pa rin ang sasagot nun or siya na dapat ang mag-ano nun? Eh, mas malaki damage sa sasakyan mo. Okay. Ano hindi, nga? hindi po ako expert na investigador or even a lawyer, but Pero tinignan sir sa CCTV eh. Tapos nagpunta ng barangay eh. ano May gusto po, pa kami pa ipabarangay. ano po kasi yan? Damages to properties such as motorcycles and the vehicle na nakabanggaan mo. Ano yan eh? Compensation. May compensation yan. Pwedeng ipaayos, may insurance claim. But now, pumapasok po dyan kung physical damage. Physical in such a sense na sugatan. So, whether siya ang bumangga O ikaw ang nakabangga. or siya o ako ang nakabangga, as long as merong nasaktan, Yes. there is, I would say, liability on both Yeah. ends eh. Diba? Ang ano na lang po dyan, ang labanan yan, kung ako po ang naka 4 wheels, and siya ang naka 2 wheels, most likely, yung naka 4 wheels ang tutulong. But, I'm not saying all the time. Not Yeah. all the time po yan. Kasi, baka naman po yung nabangga po na driver ng 4 wheels, let's say, yung motor, nakatalon yung driver ng motor, yung motor, dumiretso sa windshield. O tinamaan, let's say, yung ulo. That's a very, no? So, it depends on the scenario. But then again, Gusto ko na sumagot. pagbuhay po ang pinag-uusapan, Okay. medyo ano po yan eh. Oo, kulang. Liability. Alam mo, Sir Danny, kulang po yung oras. Baka pwede pa kami magdagdag ng 30 minutes. Game po. Sir Dan, isamantalayin ko na po itong pagkakataon na po to na ang LTO-NCR po, ina-announce lang po na meron po kaming website, no, ltoncr.com. So mga wala pa pong plaka within NCR, pwede nyo pong i-check kung may plaka na po kayo. Yung mga replacement plates po na nag-avail last 2015, yung green to white plates, pwede nyo pong i-check doon. At ito po ay pwede nyo pang ipalipat sa malapit na district office for free po yun. So yung mga CR po, mga brand new na sasakyan na na-register sa NCR, pwede nyo pong i-check sa website namin kung na-release na yung CR sa dealers nyo po. So ito po ay ini-initiative po namin talaga kasi po ang social media po ngayon ay malaki. Alam po ni Sir Gabriel yan. Kaya meron po nga tayong NCAP, di ba sir? Yung website din po nila, meron po tayo. So yun po, yung mga MB file pa lang po ang gamit, pwede nyo pong i-search sa amin sa backlog inquiry po sa plates. So just visit po our website www.ltoncr.com po. Okay, so isa-isahin na po natin for Oo, final isa-isa. messages, no? Oo, pero may Start suggestion natin ako. kay- Ulitin po namin ang segment na to kasi bitin na bitin talaga. From, Very informative. Sir Joshua, Sir last Joshua. message or kaway-kaway sa mga ating mga followers. Yeah, your name, please. So, doon po sa mga gusto pong mag-avail ng free po namin seminars, so, ang speaker po namin si Sir Joey po. Punta po kayo sa website po namin under po ng Traffic Safety Unit sa may www.ltoncr.com. Pwede po kayo mag-avail. Lalo na po, I strongly recommend, lalo na po yung sa mga TODA, jeepney drivers, free po yun. Pwede po kayo mag-avail po nun, mag-send lang po kayo ng email. Dahil tandaan po natin, ang road safety is a shared responsibility po. Okay, sir. Sir Joey. Okay, so sabi nga po nila, basta driver, Sweet. sweet lover. Yan. Pero sa ngayon po, dapat po, basta driver, road safety lover. Lagi po nating tandaan, ang kaligtasan po ay para sa lahat. Better safe than sorry. Magandang tanghali. Diba? Next, Sir sir. Gabriel. I think lahat kami pare-pareho lang na Mr. Sweet pare-pareho driver. kami ng gustong sabihin at iparating na mensahe sa publiko. Road safety is a shared responsibility. Tandaan po natin, Okay. ang pagmamaneho sa kalsada, ang paggamit ng mga pedestrian, buhay pa rin po ang nakasalalay dito. So, give it a chance na sumunod po tayo sa mga patakaran dahil it's not just about huhulihin kayo. It's about safety ng mga motorista,
safety ng mga pedestrian. Opo. This is Sir. regarding the buhay-buhay. Sir Okay, next Engineer? point, safety consultant. Okay, safety is a state of mind. But being safe is a mindset. So every day you've got to be ready. Kung kayo ay naliligo bago umalis, okay, Yes. tingnan nyo rin sa sasakyan kung maayos siya bago kayo Kondisyon. umalis. Because it is a tandem. Kung ano ang gustong gawin ng driver, gagawin ng sasakyan. Kaya walang reason para mawalan kayo ng break. Because you have not checked it out. Be safe on the road. So, Yes. bago tayo So, magtapos, no, pakita natin yung maintenance ng sasakyan. Blow baguettes, pakita po natin ang Saglit lang. para sa ating mga viewers. Ang blow baguettes, yan po. Iba yan. Dr. Blow Bagsy. Meron din yan. no? So, Actually, sir, yan ayan po yung ina-explain na po namin ngayon, Dr. Blow Bagsy. ayan. Yan yung Code name. yung bagong blow baguettes ng LTO, no? Pakita natin ulit yung Dr. Blow Bagsy. Yan. Yes. Nawala. Wala. Ayan, Dr. Oo. Blow Bagsy. 'Di ba? May acronym yan, ano? Yes, acronym po yan. Yung D as in driver's license, R Next. registration. So Registration. yung B naman, battery, L, lights, O, oils, ano ba? W as in water, B as in brake. So take note, ilan po ba ang preno ng sasakyan? So tatlo po yan ang preno. Dapat i-check mo po yan. Yan yung foot brake, hand brake, saka engine brake. Then sumunod, A. Here. letter A, air, saka accessories. Then sumunod, yung Gas. letter G as in Gas. gas. Then, ano ba? Yun. S as in steering po natin, manubela po natin. Then, sumunod, letter Y as in yourself. So, tanong mo muna sarili nyo, I'm safe po ba magmaneho ngayon? Yun, bawal ng Yan ang bagong trend yan, Dr. Blow Bagsy. Blow No? Bagsy. Pero pakita rin po natin yung lumang, yung ginagamit. Ito po yung pinakaalam ng mga tao, yung blow baguettes, di ba? Yan. Blow baguettes. It's the same nila naman. Dinagdagan lang nila ng driver's license and registration. So yun, sa mga ating mga viewers, you can Meaning? take a screenshot or paki-picture po, no, para guide ninyo before going out your bago kayo gumamit ng sasakyan, di ba? So wala na po tayong oras. So parting Okay, message, so- Sir Mimosa. At least kahit papaano nakahabol din ako. At tamang-tama pala, at least kahit papaano nakahingi din ako ng opinion na ano po pala talagang nangyayari yung mga ganun sa kuna. Yung biglaan, aksidente. So, panawagan po sa ating pong mga viewers dito sa EuroTV, maging responsable po tayong mamamayan at lagi po nating isipin, paglabas po natin ang buhay pong napakahalaga. Amen. Okay, so on behalf of the program Road Full of Disaster, we would like to thank the management of EuroTV, Chairman Danny Mangahas, for having this program on your TV network. And at the same time, gusto po nating pasalamatan ang ating mga guests from LTO, from MMDA, and from safety practitioner or consultant. Yan, for attending our forum on road safety, road rage, road crash. Alam po naman natin, araw-araw po natin na ito ay nasa news, no? So sabi nga na ng ating mga check muna natin yung sarili natin kung tayo ay fit to drive. Kung hindi po tayo fit, wag na po tayong lumabas or mag-taxi na lang tayo or mag-commute na lang tayo. So, thank you very much and see you next episode. Maraming salamat.